Magandang araw mga kaibigan at welcome muli sa paborito ninyong programang tatalakay sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan, tunay siyang manahimik. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman ukol sa batas, ngunit sa paraang mas madali at mas naintindihan ng marami nating mga kababayan. Subukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Ang ating bisita ngayong araw na ito ay isang gwapo, award-winning actor na nakilala noong 1990s bilang isa sa mga gwapings at naging bahagi ng iconic sitcom na Palibhasa Lalaki at hit movie na rin ng Pare Ko. Isa siya sa mga unang artista na nagkaroon ng commercial para sa Pepsi Cola na ipinalabas internationally. Naging mainstay din siya ng ASAP or ASAP at Itbulaga. Isa rin siyang singer, theater actor at accomplished painter. Oh my God, I cannot wait. Let us all welcome no other than Mr. Jao Mapa. Ladies and gentlemen. Hello. Hi, Jao. Hi, Attorney Hayes. Thank you for... Kumusta ka? Mabuti naman Starstruck po. ako. Thank you for guesting me here. Oo nga. Sa lahat ng mga nanonood, hello. Kamusta ang buhay-buhay, Jao? Mabuti naman. Oo. I've been, you have a good, shall we say, writers who have, you have a good introduction. Oo nga, matagal ka naming hindi nakita. Asan ka? First of all, pamilyado na rin. Alright. So, I'm more of a hands-on father. Okay. I'm a home dad. Really? Wow. I'm also a teacher at Ngayon? Canadian American School in Makati. Wow. I teach art to kids from kinder to senior high school. Oo, ang layo ng ng career mo, no? Change. So, career change. Marami akong pinagbibisihan ngayon. Okay. I just signed up with Viva. And, Wow. Is there an upcoming movie? we just had a movie come out recently lang, nung December, Para Kang Papa Mo, directed by okay. Direk Daryl Yap. Kasama ko si Mark Anthony and Eric Fructoso. Wow. Tapos ang anak namin, sila, the hashtag, sila Zeus, sila Nico, sila Kid. Oh. So, hopefully, ipapalabas din siya sa Netflix. Bukod doon, rin ako, nagpipinta. Talaga? Oo nga. So, I also you're a sell painter. I also Kahit paint. ano ba kahit ano, abstract, realistic? I'm a figurative expressionist. Oh, I So, see. Malalim yun ha, pag figurative expressionist. Basically, it's just kung paano mo gumawa ng mga figures of a person. So, subjective ito, Joe, Yes, Jao, yes. kasi yung interpretasyon mo sa isang bagay. Oo. Yes. And how you draw it. But, that's... At definitely, ang mga nakakaintindi nito yung mga abstract people lang din, no? Usually. Yes, I have a bit of modern abstract taste to my works. Wow. For those Sana who makita din namin yun. If you're interested, just Yeah. go to Instagram and then Okay. type my name, Jao Mapa. Okay, makikita namin. Makikita nyo naman. Binibenta mo ba yun? Yes, Okay. online. So, makikita mo yung mga works ko doon. Malalaman nyo na ako yun. Dahil ako na lang nag-iisa doon. Sa Facebook kasi marami akong posters. Oh, I But see. if you go to IG, type my name, makikita mo na yung mga gawa ko doon. So, Sa IG. Yeah, you'll see. Abangan nyo yan mga kaibigan sa IG, if Jao ever, Mapa. Yeah, you're interested, you would like to see my works, or you wanna purchase, you can DM me doon sa IG. and Okay. I will- Sumasagot ka ba sa IG? Yes, this is I really sell online rather than I having a see. gallery like other people. Different sizes ba ito or life size? Yes. I'm my mediums are acrylic on canvas. Wow. And I also do watercolor. Medyo mahal siguro. and Ito, paper. no?
Depende sa size din. Depende sa So, size. yeah. Basically, ganun nga. Okay, so tingnan natin yan mga kaibigan, ang IG ni Jao Mapa kasi baka magustuhan natin ang kanyang mga gawa. Pwede naman tayong bumili. Mag-direct message lang daw tayo at sasagot siya. Oo, salamat talaga Jao at pinaunlakan mo ang ating episode ngayong araw na ito. Salamat, Dorny. And Oo. this topic that was given to me is Oo. very interesting. Oo nga kasi ang topic talaga natin ngayon, Jao, ay adultery and concubinage. Yes, attorney. Oo. Kaya nga, gusto ko rin tanungin sa inyo, ano ba ang adultery and concubinage? Yes, oo. Mga kaibigan, sasagutin na natin ang tanong ni Jao Mapa. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong programa, ang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, siya ang Mga kaibigan, nagbabalik po ang inyong paboritong programa, ang Abogado ng Bayan. At bago po natin sasagutin ang tanong ni Jao Mapa, nais po muna nating pasalamatan ang ating mga supporters and sponsors. Especially House of Bride PH for my beautiful suit, for my hair and makeup Ray G. Rodriguez, and the songwriter and composer of Abogado ng Bayan, Revelo and Jack, my producers Velvet Media Spouses, the Evelyn and JJ Maghirang, our marketing production and wardrobe teams of Velvet Media Incorporated. Maraming salamat at sa lahat ng ating mga sponsors na naka-flash sa inyong screen. Sila po ang dahilan upang ma-air natin ang programang ito. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin. Ngayon po, babalikan na natin ang tanong ni Jao Mapa. Ano ulit yung tanong mo, Jao, kanina? Yes, attorney. I want to know, pwede mo ba i-explain ang adultery at concubinage? Okay, mga kaibigan, ang concubinage at ang adultery ay isa-isa po natin tong i-tackle, no? I-explain ng mahinahon at sa puntong maintindihan ng lahat. Ang concubinage ay isang krimen na ginawa ng asawang lalaki na nagsasama ng isang babae na nagkaroon ng sexual relation sa kanyang pagpalagay nating kabit o ibang babae na hindi yung kanyang asawa. O kaya nagkaroon sila ng pagli-live-in o pagsasama sa isang bahay o isang magkasama sila at nagkaroon silang sexual relations o kaya in a scandalous circumstances. Ibig sabihin, kasado ang lalaki at ginawa niya yon. Yan ang concubinage. At sabay sa tanong ni Jao, sabi niya ano naman ang adultery? Ang adultery naman ay isang krimen na ginawa ng asawang babae. Ibig sabihin kasal ang babae. At nakipagrelasyon siya. Okay? Nakipagrelasyon siya sa isa pang lalaki na nagkaroon sila ng sexual relations. Okay? Na dapat sa kanyang asawa lang yun. Pero ginawa niya to sa lalaking hindi niya asawa. Okay? So, yan yung major na difference nilang dalawa, Jao, no? Medyo sa babae, pag kinasuhan mo, kasi nangabit siya, yun ay adultery. Pero sa lalaki, concubinage. Oo. Kasi minsan, nami-mix up. Yes. Oo, nami-mix up ng iba. O kasuhan na yun ng adultery kahit lalaki. So, dapat, ang kasadong lalaki ay, siya ay kakasuhang concubinage. Ang kasadong babae, kakasuhan ng adultery. Hindi pwedeng adultery sa lalaki. Hindi pwedeng adultery It's sa lalaki. concubinage. Oo. Laging ganon. Okay. Hindi mo pwede sa babae, concubinage. Oh, yes. Oo. Okay. So, saan magfa-file ng adultery? Okay. Mga kaibigan, kung kayo po ay merong asawang babae na gusto nyong filean ng adultery, pumunta kayo sa Office of the City Prosecutor, okay? Or the Office of the Prosecutor. Punta kayo sa fiscal kung saan nagkaroon ng sexual relations yung asawa. Kung saan sila may relasyon. Kunyari, sa Malabon na Office of the Prosecutor, doon kayo pumunta, doon kayo mag-file.
Okay? So kung doon naman sila sa Mandaluyong, doon ka mag-file sa Mandaluyong kasi doon sila nagkaroon ng sexual relations or doon sila nag-live-in, more or less. Ganon ang ginagawa nila. Okay? Ganon, sa concubinage naman, walang sinabi ang batas, actually. Okay. So, saan magpa-file ng Okay, magfa-file ng adultery kung saan nagkaroon ng sexual relations ang kasadong babae. So kung nagkaroon siya ng sexual relations sa Malabon ka na Office of the Prosecutor, sa Fiscal. Kung sa Mandaluyong, doon ka naman sa Mandaluyong mag-file sa Office of the Prosecutor. Okay. So, what's the difference kung magpa-file kayo ng concubinage? Ang concubinage kasi walang sinabi ang batas Jao kung saan magpa-file. So, ang common nito na interpretation is saan nakatira ang babae. Okay, saan nakatira ang magpa-file na asawang babae. Okay. So, kung saan siya nakatira, kunyari dito siya nakatira sa Parañaque, pwedeng dito siya mag-file. Okay, Alright. pwede siyang dito mag-file ng concubinage. Ano ang penalty ng kabit sa kasong concubinage? Oo, napaka-unfair mga kaibigan kasi ang kasong concubinage, di ba yung kasadong lalaki, may kabit. O tapos naging guilty sila kasi kapag kinasuhan mo kasi ng concubinage, yung babae at yung lalaki. Kunyari, Jao, example lang to ha, ikaw kasado. ikaw kasado. Tapos nagkaroon ka ng kabit. Example lang naman to. Hindi Okay, naman okay, totoo. okay. Para lang magkaroon sila ng linaw sa kanilang isipan. kayo kukunin kong attorney para panalo tayo. Okay, go. Okay, so ikaw nagkaroon ng kabit. Ang mangyayari nun, hindi pwedeng kasuhan kita na hindi kasama yung kabit. So kaya Kayo talaga dalawa, partner yan, pati sa adultery. Kung ako naman yung kasadong babae, kakasuhan mo ako, ikaw yung asawang lalaki, kakasuhan mo kaming dalawa. Okay, yung kabit ko. Ikaw naman, dahil may kabit kang babae, for example, kayong dalawa ang kakasuhan. Ano naman ang tanong mo, ang parusa ng babae? Ang parusa ng babae, mga kaibigan, napaka-light lang. Yung kabit na babae, kung maging guilty sila, ang kaso niya, ang parusa niya, distiero. Ang distiero ay tinatawag to na paglayo lang. Pag ilalayo ka lang ng 25-kilometer radius sa pamilya ng lalaki. So, ang court magdesisyon yan. Guilty ka nga, pero parang hindi ka na rin guilty. Paano lalayo ka ng 50-kilometer radius, lalayo ka sa ibang bansa, di ba? ano naman yung lalaki? Sa lalaki may kaparusahan siya, na mabilanggo siya. Mabibilanggo ang Ilang lalaki. Mas mababa ito sa adultery. Alam ko, 4 years. 4 years. Minimum of 4 years. Maximum of 4 years. Oo. So, mababa pa rin. Kumpara sa adultery. Kasi ang adultery mas mataas. Oo, mas unfair kasi ito. Kasi ang nag-craft, ang sabi ng mga professor sa law school, ang nag-craft daw ng batas na to, mga lalaki sa Congress. Kaya medyo pabor sa kanila. Kawawa naman yung mga babae. 'Di ba? Yes. Kasi tingnan mo, ang kabit ng lalaki, ilalayo lang. Oo, distiero. Sige. Ilalayo lang ng... Dagdagan natin at attorney. Ano naman yung piyansa o babayaran Oo. for Sa unahin na piyansa. natin, concubinage or Oo. adultery? Yeah. So, ang piyansa sa lalaki, pag siya ay nakita ng fiscal na medyo parang totoo ngang may kabit ang lalaki. Ibig sabihin, may probable cause. So, pag na-issuehan siya ng warrant of arrest, magpapiyansa siya kasi bailable Okay. So, 30,000 lang. What? Oo. Tapos sa babae, pag may probable cause na parang nagkaroon nga talaga ng adultery to, so 36,000, laging mas mataas. Attorney, isang bagsakan ba yan o pwedeng chop-chop na bayad? Isang bagsakan to, Jao. Pero hindi din to fix kasi may counts. Oo. Later explain natin kung ano nga ba talaga yun. Pero one count lang ang pinag-usapan natin dito. 30,000 para sa concubinage na piyansa, 36,000 para sa babae. Hindi ko alam kung may increase ngayon pero so far yan yung alam natin. Okay, attorney. Kahit matagal na sila hiwalay, tatalab pa rin ba ang concubinage or adultery? Oo, Jao. Kahit matagal ng hiwalay, hindi pa rin ibig sabihin nun, kayo ay hiwalay na sa mata ng batas. Dapat kasi may annulment, declaration of nullity of marriage, or absolute nullity or declared null and void ang kasal. So they still have to follow a process? Yes, of annulment. Okay. Oo. Before. Bago ka magpakasal.
or Get bago into ka another another relationship. Oo, para hindi ka maging guilty sa concubinage or adultery. Kasi kung hindi, kasal ka pa rin, tatalab yung concubinage and adultery or adultery. Attorney, kung alam na kasal pala ang lalaki or babae, sabihin na natin na yung kabit may relasyon pala na wow, malalim na yan. Kung kasal sila. O kung kasal kasi ang hindi sinabi ng batas na dapat alam ng kabit na kasado yung lalaki. Hindi sinabi yon na dapat alam mo na kasado tong lalaki, dapat di ka nakipagrelasyon. Walang sinabi ang batas na gano'n. Pero sa babae na nangaliwa, dapat alam ng lalaki na kasado yung babae para maging guilty siya. So, ibig sabihin, kung ako may kabit, dapat alam ng lalaki na kasado ako para maging guilty din siya. So, pwedeng madaling matakasan, no? Pwede. Okay. Pero depende pa rin yon kasi sa mga ebidensya na finurnish sa court or sinubmit sa korte. Pero yun yung sinabi ng batas, dapat alam ng lalaking kabit ng asawang babae na kasado yung babae. Okay. Oo, isa yan sa mga requirements sa dapat adultery. di sila nagtatago. Dapat alam nila kung ano yung pinapasukan nila. Para Yun, oo. Alam nila kung anong yung problema nila. Okay, attorney, paano kung una po nangaliwa ang asawa niya? Oo. So actually, ang tinatawag dito in pari delicto sa batas Jao, no? Kunyari, nangaliwa yung unang ang lalaki. Tapos nangaliwa din ako, patas na tayo, in pari delicto, we're both guilty. So hindi naman ikaw, kasuhan kita, kasuhan mo rin ako, para tayong mga loko-loko nun. So, ang mangyari yun, parang quits na lang. Pero option nyo pa rin kung mag-file. Kunyari, nasiraan ako ng ulo, naisip kong, kakasuhan ko nga siya, bakit makasal pa naman kami? Pwede. Pero kung unang nangaliwa yung isa, nangaliwa din yung isa, yung iba, hinahayaan na lang nila. Kasi parehas naman silang nangaliwa. Quits. Oo, parang ganon. Oo. Attorney Hayes, kung di alam kung nasa na nakatira ang asawa ngayon, mapafile pa ba ang kaso? Oo, kasi ang ang default nito sa korte ay kung saan last alam ang address. So dati nakatira ka sa ganitong address, doon ipapadala yung subpoena. Okay. So kahit pa saan ka nakatira ngayon, pero doon pa rin ipapadala yon sa kung saan last alam ng asawa mo na doon ka nakatira. So makakarating pa rin siya. So may iba kasi na nagulat na lang sila, bakit ako may warrant of arrest? Di naman ako nakatanggap ng subpoena. Because pinadala kung saan ka dating nakatira. Kasi yung iba dyan, layas na ng layas lipat na ng lipat, para hindi sila makakatanggap ng subpoena. Oo, yun kasi ginagawa ng iba. Kaya ang korte, nitingnan din nila, dapat ipadala sa last known address. Okay. So, Attorney Hayes, ano ang mga kailangan sa case na concubinage? Ang una talaga nating hahanapin dito, Jao, ay ebidensya. Okay. Dahil ang requirement ng batas, dapat nagsama kayo sa isang bubong. Hard evidence. Yes. So, nagsama kayo sa isang bubong, pwedeng video, pwedeng photo, na nakita na nagsama kayo sa isang bubong. Pwedeng anak. Okay. So, talagang ipapakita mo na nagsama kayo sa isang bubong. Or nagkaroon kayo ng pagtatalik sa iskandalong circumstance or instance. So, pwede yon. So, either of the two. Na Video, pictures. Oh, yes. Oo. At least pictures or video. Yes, oo. Or witnesses na nagtetestimonya Or na witnesses. nakita niya. Oo, yes. Tsaka dapat legit yung witness. Oo, of course. Pwede- Malalaman din naman ng korte kung legit yon. Kasi during cross-examination, malalaman niya kung nagsinungaling. Yes. Kasi baka nanggali sa party ng Oh, yes. Oo. Nagbigay ng kaso. Kaya may tinatawag talagang cross-examination, Jao, sa korte para malaman kung nagsinungaling ba or nagsasabi ng totoo. Okay, attorney. So, paano naman masasabi na may concubinage na nangyari? Yun na yun, Jao. Yung nagsama kayo sa isang bubong. Kaya yung iba wais dyan, di sila nagsama sa isang bubong. Oo. Pero kung may nakakita naman sa inyo na nagtalik kayo, ay pwede naman din yun gagamiting ebidensya. Kahit hindi naman kayo nagsama sa isang bubong. Or CCTV nga or pictures? Yes. Alright. Oo. May concubinage na yon. Kasi nag-sex ka sa
taong hindi mo naman asawa. Oo, para to sa lalaki ha. Doon- Attorney, is this the same as bigamy? Actually, magkaiba. Kasi ang bigamy, Jow, nagpakasal ka. Dito sa concubinage and adultery, hindi ka nagpakasal. Oo, nagkaroon ka lang ng pangangaliwa. Pero sa bigamy, nagkaroon ka talaga ng pangalawang kasal. Kaya bigamos yung second marriage mo. Krimen kasi ang pagpakasal sa pangalawa na hindi ka pa na-annul sa una. Iba palang kaso yun? Ibang attorney? kaso yun. Okay. Oo. Ano yung sinasabi nilang counts of adultery? Oo. Ang counts of adultery, ang ibig sabihin nito, ilang beses kayong nagkaroon ng pagtatalik para sa babae. Ilang beses kayong nagtalik, yun yung counts. So, unang pagtatalik nyo, 1 count. Pangalawang pagtatalik nyo, Paano naman kung lalaki? sa lalaki, walang nakalagay kung ilang counts. Kasi mahirap patunayan. Kung hindi sinabi ng batas na ilang beses kayong nagkaroon ng pagtatalik. Tsaka Diba? lalaki yung nagbitaw ng Oo. ng Wala rule pa na yun. akong nabasa na sinasabi, Jow, no, na may counts ng concubinage. Really? Kasi isang bahay kayo. Sa lalaki. Sa lalaki. So, kawawa. Depende, sa babae talaga, usually, yun ang masyadong nalulubog eh. Mas strict ano po? Oo. Wow. Okay, so, kailan hindi na pwedeng i-file ang adultery or concubinage? Kung sakaling nagkaayos ang mag-asawa, Jow, nung after nilang nagkaalaman na ang isa ay nangaliwa o yung babae ang nangaliwa, ay nagkapatawaran pa rin sila at nagsama muli sila bilang asawa. Hindi na pwedeng i-file. Okay. Kasi ano na sila, reconciled na silang dalawa. Bati na sila. Bati na sila, oo. Nag-e-expire ba ang kasong adultery or concubinage? Oo, nag-e-expire. Tingnan mo ha, ang adultery nag-e-expire ng 10 years simula nangyari. Ang concubinage nag-e-expire lang ng 5 years. So kapag pang 6 years na, hindi na pwede i-file. 6 years na simula nung ginawa niya yon, hindi mo na pwedeng i-file. Expired na. Ang tawag sa batas nun, prescriptive period. Tapos na ang nag-prescribe na. Tapos na eh. Kasi 6 years na eh, 5 years lang dapat i-file mo simula nangyari. Sa babae, mas mahaba. Yung adultery, pwede mong i-file hanggang 10 years simula ginawa niya. So, ito yung adultery and concubinage, medyo talagang dehado, lagi ang babae. Attorney, may parusa ba ang concubinage or adultery? May parusa ang concubinage at adultery. Which At you just mentioned. tingnan mo rin, no, yung concubinage, ang parusa nito, di ba, lalaki to, para sa lalaki, kasalanan ng lalaki. 6 months and 1 day, 6 months and 1 day, minimum. Minimum niya yon. Kumbaga, less guilty, depende sa judge. Ang maximum niya, 4 years to 2 months. Pero ang babae sa adultery, ang minimum, 2 years to 4 months. Wow. Ang layo. Tsaka you said, Hanggang ang maximum nito, 1 day to 6 years. O, ang layo, di ba? So, sobrang layo talaga. Mas malaki pa rin ang kaparusahan lagi sa babae. Oo. Wow. So, wag na lang kayo magpahuli, di ba? Sino ba pwede mag-file ng concubinage and adultery? Oo, ang pwede lang mag-file nito, Jow, ay ang asawa lang. Oo. Sa babae, ang asawa mong lalaki ang mag-file para sa'yo. Ang sa lalaki naman, yung asawa mong babae ang mag-file against sa'yo. Na ikaw yung, hindi pwedeng kahit ibang tao or anak nyo, kahit sino, hindi pwede. Or yung kabit? Or yung kabet, hindi pwede. Okay. Mas lalong hindi ang kabet kasi silang dalawa. Oo. Oo. Siyempre, sila yung nagkamali eh. Oo. So, attorney, paano kung di lalaki ang karelasyon ng kasadong babae? Yun. Pwede ba sa adultery? Pwedeng lumusot tayo doon. Kasi ang sabi ng batas, meron kang sexual relation, nakipagtalik ka sa lalaking hindi mo asawa. Eh kung ako yung babae, nakipagtalik ako sa babaeng hindi ko naman asawa, kasi wala namang babae to babae, pwedeng lumusot. Kasi babae naman yung karelasyon ko. So hindi yon adultery. Oh. Kasi ang sabi,
lalaking hindi ko asawa. Wow. Oh, di ba? Doon lang lumamang. Attorney, I would have to say they have to change that law. Yes, Di ba? pwede nating Now that i-suggest. may equality na rin yung Oo, di ba? tsaka dumadami na Relasyon rin yun siya. yung same-sex, di Yes, ba, yes, yes. relation. It's still sex. Siguro panahon na rin na repasuhin nilang batas na Exactly. to. Ah, Oo. Kopong-kopong na po yan. Oo, eh. matagal na kasi din ito. Right. Oo. Yeah, yeah. Nagbago na rin ang panahon, ang Oo, tradisyon, yes. oo, at saka lifestyle ng And mga people tao. are already coming out. There's Yes. already a definition. Oh, Relationships correct. with Yes, people na right same now. sex. It's not Oo. only lalaki at babae. Correct, Ayan, correct. right. So, mga kongresista natin dyan, pwede na nating umpisahan ang pagrapaso ng batas na to na pwede na ring same sex para sa babae. Okay, maraming salamat, Jao Mapa. Ang Oh. sobra talagang... Bitin ako, Tony. Oh, Oo, thank you. bitin Yeah, ka, yeah. no? Pero grabe, ang lalim din kasi ng mga hugot ng iba dito, Jao, Hindi no? ko nga alam kung bakit ako napunta dito at nagtatanong ng ganito. Oo. Pero nagulat na lang ako and it's an interesting topic. Oo. I mean, Ang maganda naman nito, Jao, tinulungan mo akong himayin ang batas na to na mapaintindi sa kanila. Yes, So, yung mga tanong pati na... ako, namulat din ako sa... Oo, ganitong galing kaso. sa ordinaryong pag-iisip na biglang mo na lang mag-come up, ano nga ba talaga ang adultery at concubinage? Tapos, pinag-usapan natin, kaya yung iba nagkaroon ng kaalaman. Yes. Oo, kaya sobra po tayong natutuwa dahil yung idol ko from the 90s nandito ngayon. Kasama natin. Maraming salamat, Jao Thank you, Mapa, sa pagbisita mo sa amin. I'm Thank sure you. marami na naman tayong natulungang mga kababayan Yes, I hope sa so. pagtalakay ng batas na to. At of course, yung mga tagahanga mo at saka tagasunod mo, mga fans mo, Jao, sobrang natutuwa sila. I hope you can join us again. So kung meron kang pinagkaabalahan, Jao, pwede mo ulit i-plug sa ating mga kababayan. Yes, sa lahat ng mga... Thank you for that, Attorney, and I hope we do this again. Yeah, sometime. wow, yes. Not under the same topic, I hope. And sa ngayon, well, I just finished the movie nga, Para Kang Papa Mo. Kasama ko si Mark, si Eric, the hashtags si Kid, si Zeus, si Nico, and yun, Para Kang Papa Mo under Viva Films, directed by Daryl Yap. It was already finished, but I know for a fact, Mark told me, binili na ng Netflix yung pelikula. So, hopefully, within this month or next month or within this early part of the year, mag-streaming na siya sa Netflix. Yun na lang. And then, ayun, for those who wanna know where my paintings could be seen, I sell it online in IG. Just type Jao Mapa and you can see it's my account because of the paintings. And that's where you can ask me if you're interested or if you just want to see it, yun lang po. Yun, punta ko dun sa account ko sa IG. Yeah, thank you. Oy, maraming salamat, Jao. At muli, talagang nagpapasalamat kaming lahat sa iyo. Oh, At thank you saka, very much, very Tony. And to the patient rest at of the very crew mabait. and, Direk, Oo. thank you very much. Thank you very much. Jao Mapa po mga kaibigan, maraming salamat po. At mga kaibigan, susunod na po nating sagutin ang inyo naman pong mga katanungan na pinadala sa ating Facebook page. Muli, maaari nyo po itong ipadala sa Abogado ng Bayan. Search nyo lamang po with Attorney Hayes and you can send your messages directly sa ating messenger sa ating Facebook page. Kami po ay pipili ng mga tanong mula sa inyo at sasagutin natin dito sa ating programa. At mga kaibigan, dyan lamang po kayo, magbabalik po ang paborito niyong programang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga hiling ko. Atty. Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga hiling ko. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga hiling ko. Atty. Hayes, siya Alright, nagbabalik po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Ako muli si Attorney Hayes at simulan na nating sagutin ang inyong mga tanong na pinadala sa ating Facebook page. Ang unang tanong ay, Attorney Hayes,
may anak na po sila at nagtatago pero hindi sila nagsasama sa isang bahay. Nagkikita lamang sila. Paano po yun, attorney? Wala din akong pera pang file ng kasong concubinage. Okay, so ito naman, hindi niya ngayon ma-prove na nagsasama sa isang bahay. Mga kaibigan, masakit po ito na realidad. Dahil ang concubinage ay napakahirap po na i-prove sa korte. Dahil kailangan magsama kayo sa isang bahay o nagtalik kayo sa isang circumstansya na iskandaloso. So, pasensya na po, kailangan natin ng matibay na ebidensya para dito. Alright, next question. Attorney Hayes, gusto ko pong kasuhan sila pareho ng kabit ng asawa kong lalaki. Paano ba yun, attorney? Okay, kailangan naman talaga silang dalawa. Bawal po na yung asawa mo lang na lalaki. So, laging dalawa. Adultery, ang asawa mong lalaki at yung kabit. Asawa mong babae at yung kabit. Sa adultery, yung concubinage, asawa mong lalaki at yung kabit. Laging partner yan, hindi pwedeng yung isa lang. Kaya okay yan sa'yo. Pwede mong silang kasuhan. Next question. Attorney Hayes, mali ba ako? Kasi ang final ko sa kaso ng kabit ay damages. Ay, pwede. O ayaw mo kasuhan yung asawa mo, yung kabit lang, damages, okay. But prove it to the court. Magdala ka ng ebidensya na ikaw ay na-damage dahil sa kabit na yon. Pwede, hindi ka mali. Pero may option kang kasuhan ng asawa mo, pero naaawa ka, no? Kaya hindi mo kayang kasuhan. Kaya damages na lang, doon na lang sa kabit para makaganti ka. Okay, next question. Attorney Hayes, saan ako pwede mag-file? Malayo kasi sila nakatira sa tinirahan ko. Hindi ko alam kung ikaw ay lalaki or babae, no? Pero kung ang ibig mong sabihin, yung concubinage, malayo ang tinirahan nila, doon mo ipadala kung saan sila, pwedeng dito sa nakatira ka or doon saan sila nakatira. It's an option. Okay? Pero kung sa adultery to, kung saan sila nagkaroon ng relasyon, sexual relation ng asawa mong babae, doon mo ipa-file. Yun ang requirement. Okay, next question. Attorney Hayes, ang kabit ba makatanggap ng pension kung ma-annul na kami? So, this is about the kabit, no? This is not about the concubinage and adultery. Makatanggap ba ng pension kung ma-annul na kami? Kung siguro pakasalan niya yun, na-annul na kayo, makakatanggap yun, papalitan niya yung beneficiary. Pwede. Okay, pwede. Pero yung mga anak nyo, kung meron kayong legitimate children nung hindi pa kayo na-annul, makakatanggap yun. Definitely. Okay? Next question. Attorney Hayes, paano kung di nagsasama at nagkikita lang? Parang natanong na rin to sa isang viewer kanina, no? Hindi nagsasama at nagkikita lang. Kung sa concubinage, hindi pwede. Oo. Kasi nagkikita lang sila. Paano mo ma-prove na nagsama sila sa isang bahay? Pero kung sa adultery to, naku, pwede. Pasok ito dahil napakadaling i-prove ang adultery. Okay? Bakit nga ba ganito pala ang batas? Kasi ang babae kasi pwedeng mabuntis pinoproteksyonan ng estado natin, ng state. Okay, pero ang lalaki, hindi naman nabubuntis. Kaya yun yung reason nila, sabi ng mga mambabatas. Unfair nga, okay. Next question. Attorney Hayes, ask ko lang, pwede ko ba kasuhan ang asawa ko na may kabit? Ang ganda kasi ng asawa ko, attorney, kaya marami siyang kabit. Oo, pwede mo kasuhan adultery. Sabi mo maganda sa babae. So, pwede mo siyang kasuhan ng adultery. Kailangan mo lang ng ebidensya, pictures, videos, testimonya ng mga taong nakakakita. Okay, next question. Attorney Hayes, kung vowsy ba ay kaso ko, pwede kasama ang babaeng kabit? Hindi. Kasi ang vowsy is violence against women and children. Nag-a-apply lang to sa asawa mo o boyfriend mo na may karelasyon ka. Wala ka namang relasyon dun sa kabit. Hindi pwede ang vowsy. Okay? So, meron kang karelasyon na lalaki, ikaw ang babae, kasi violence against women Ako yung babae, yung asawa ko, nangabit, pwedeng vowsy ikaso ko sa kanya, imbis na concubinage. Kasi nahirapan akong i-prove ang concubinage Hindi ko alam kung nagsama sila or saan sila nagtatalik, di ba? So, ang gagawin ko na lang vowsy. Why? Mas madaling i-prove ang vowsy. Violence against women and children, mental abuse, physical abuse, emotional abuse, financial abuse, mas madaling patunayan. Okay, next question. Attorney Hayes,
Pwede ba si kabit lang kasuhan ko, wag na aking asawa? O ayan na naman yung mga awa dyan, ng mga asawa, si kabit na lang daw ang kasuhan. Pwede mong kasuhan, pero damages lang. No, masyadong mababaw. Pero pwede. Kasi ang tanong mo kung pwede, yes. Pero kung ako sa'yo, silang dalawa nakasuhan mo, parehas lang din sila. Okay? Kailangan mo ng mga pictures, videos, messages. Kung may screenshot ka naman messages nila, pwede mong gamitin. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang concubinage, ang married na lalaki ay nakipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa under sa circumstances na iskandaloso. At dapat may ebidensya ng nagsasama sila. Okay? Another question, Attorney Hayes, ang kiss ba ng asawa kong babae ay considered na adultery na? Hindi. Ang sabi ng batas, nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa. So, hindi pwede. Okay? Attorney Hayes, ang adultery ba ay kaparehas ng cheating? Hindi. Kasi pwede akong mag-cheat na text-text lang, call-call lang, video call, di naman kami nagtalik. So, hindi parehas yon, okay? Attorney Hayes, ano naman yung killing under special circumstances? Wow, medyo nag-aral to ng batas. Alam nyo, mga kaibigan, ayoko to i-rekomenda kasi ayoko maging gagawin nyo to. Pero ito din po ang sinabi ng batas. Kung ang asawa mo, nakipagtalik sa hindi niya asawa, pwede mong patayin. Wala kang, wala kang absuelto ka doon. Kasi, pero make sure na nagtalik. Hindi lang nag-kiss ha, nagtalik talaga. On the act of doing it. Hindi yung paano pa lang, pasimula pa lang, or natapos na, hindi. Yung on the act itself. Yan yung killing under special circumstances. Yung mga makalumang panahon, marami na silang ginawang ganon, no? May ginawa sila doon para lumalabas na yun ang ginawa nila at that moment, no? Pero ayoko i-recommend na to kasi baka masira tayo dyan. Pero basta nagtalik, on the act, hindi nag-umpisa, hindi tapos, kundi on the act, talagang ongoing. Okay? Next question. Masyadong malalim yung tanong na yun, ha? Naawa ako sa asawa ko, pwede ba yung kabit na lang ang kasuhan ko ng adultery? Yung kabit na lang kasuhan mo ng adultery, hindi pwede. Again, laging kasama ang kabit. Asawa mo at ang kabit. Okay? Same sa concubinage. Another question. Ang sabi, Attorney Hayes, ang sabi sa kung saan daw nakatira yung asawa ko at ang ka-live-in niya, doon ako mag-file ng concubinage. Yes, pwedeng doon or pwedeng kung saan ka nakatira. Option mo yan. Okay? Ang concubinage kasi, napakahirap talaga tong i-prove sa korte Napakalalim ng ebidensya, napakatagal pa ng proseso. Okay, next question. Attorney Hayes, saan po pwedeng i-file ang concubinage? Ang concubinage, i-file mo to sa Office of the Prosecutor. Magkakaroon ng preliminary investigation, i-evaluate ng prosecutor kung meron nga bang probable cause, kung talaga nga bang may nangyari. Pagkatapos nun, maghihiring pa din kayo, magsasubmit kayo ng mga papel, palitan kayo ng papel. Tapos, kung meron yung probable cause, may warrant of arrest at aakyat ito sa korte. Kung makapiyansa na siya, mag-a-appear siya sa korte, maghihiring kayo. Okay, so another question. Attorney Hayes, awang-awa na ako sa anak ko dahil may kabit ang asawa niyang lalaki, so nanay ito, at nagsama pa sila sa isang apartment. Ayaw ng iskandalo ng anak ko. Pwede bang ako na lang mag-file bilang nanay niya? Ay, hindi pwede. Kailangan yung asawa lang ang pwedeng mag-file ng adultery para sa asawa niyang nangabet o kaya concubinage. Hindi pwedeng yung nanay, yung anak, yung kamag-anak, hindi pwede. Okay? So, yun lang po ang mga katanungan natin sa ating Facebook page. Mga kaibigan at mga kababayan, kung kayo po ay kasado na, manatili kayo sa kung sino man ang asawa nyo at huwag na kayong maghanap ng iba. Isipin nyo na lang, pumasok kayo sa isang obligasyon na mahirap na talagang takasan. Kung ayaw nyo na, magpa-annul kayo, maghiwalay kayo, o putulin nyo na ang iyong obligasyong legal sa iyong asawa. Huwag mo nang dagdagan ng sakit, huwag ka nang gumawa ng krimen, adultery man o concubinage. Panindigan mo kung ano ang ipasok mo. At dyan lang po, mga kaibigan, ang mga katanungan na ating sinagot
sagot ngayong araw na to. Dito na po nagtatapos ang ating episode sa araw na to. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagsusubaybay at inaasahan po naming makasama kayong muli sa ating mga susunod na mga episodes. Muli po ako si Attorney Hayes, ang sasagot sa inyong katanungang legal dahil ako ang inyong abogado ng bayan. Tutulong sa bayan, di